Nagsisimula ang kwento habang nagtitipon si Yuga, ang bayani, kasama ang kanyang tapat na party sa labas ng kastilyo ng Demon Lord. Bago pumasok, pinapalakas muna nila ang loob ng isa't isa para sa huling laban. Maya-maya bumukas ang napakalaking tarangkahan ng kastilyo at mula sa dilim ay sumilip ang ilang masasamang mata. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng general ng Demon Lord na si Yuki na mayabang nanilate ang grupo at sinabing sobrang hina nila. Sinubukan ng mage ng party na atakihin si Yuki gamit ang isang energy blast. Pero madali niya itong pinawi. Sumunod ang swordsman na sumugod para sa close combat, ngunit mabilis na umiwas si Yuki at sinipa siya palayo. Sa huli, ginamit ng support mage na si Cecilia ang isang enhancement spell kay Yuga at buong lakas niyang pinakawalan ng kanyang ultimate spell na Excalibur. Gumanti si Yuki ng sarili niyang walang katapusang dart spell at nagbanggaan ng dalawang kapangyarihan sa isang matinding tunggalian. Sa bandang huli, nanaig si Yuki at mag-isa niyang tinalo ang buong party. Nakahandusay sa lupa, napaisip si Yuga kung ito na ba ang katapusan ng kanilang paglalakbay. Nawalan siya ng malay, at sa hindi inaasahang pangyayari, sinimulan ni Yuki na pagalingin ang lahat ng natalong bayani. Napansin niya na napakaganda ni Cecilia at sandali siyang na-distract. Pagkaraan, dinala niya ang mga bayani sa isang bilangguan sa loob ng kastilyo. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan kung papatayin na ba nila ang mga ito, ngunit nagulat si Yuki sa biglaang paglitaw nila at tinukso siya dahil nahuli raw siyang nakatitig kay Cecilia. Sa huli, napabuntong hininga si Yuki at inutusan ng kanyang mga tauhan na itapon na lamang ang mga bayani malapit sa isang nayo ng mga tao habang masakit na nagpapalam sa kanyang angelic crush. Pagkalipas ng isang buwan, ipinatawag ng Demon Lord si Yuki sa kanyang silid kung saan naroon din ang kanang kamay nitong si Zakiel. Tinanong ni Zakiel kung ilang beses nang bumalik ang mga bayani para hamanin si Yuki at sinabi ni Yuki na 13 beses na. Napaisip si Zakiel na tila mga mahihinang hindi natututo ang mga bayani. Nagtaka ang Demon Lord kung bakit hindi pa rin pinapatay ni Yuki ang mga ito at ipinaliwanag ni Yuki na hindi man lang karapat-dapat sa kanyang atensyon ang mga bayani. Iminungkahi ng Demon Lord na ipaubaya na lang sa kanyang mga tauhan ang paglipol sa mga ito, ngunit nagulat si Yuki dahil alam niyang walang laban ang kanyang mga tauhan sa lakas ng mga bayani at ayaw rin niyang mapahamak si Cecilia. Kaya inialok niyang siya na lang mismo ang tatapos sa kanila at tahimik na pumayag ang Demon Lord. Habang palabas ng throne room, nababalot ng pag-aalala si Yuki dahil alam niyang siya lamang ang may sapat na lakas para pigilan ang mga bayani kung hindi ay maaari nilang mapatay ang Demon Lord. Kinabukasan, bumalik muli ang mga bayani sa kastilyo. Matapos patumbahin ni Yuki ang swordsman at si Yuga, gumanti ang assault mage na si Makane gamit ang sunod-sunod na spells. Kahit napigilan ni Yuki ang unang bugso, palihim na nagpakawala si Makane ng ikalawang alon at sandaling nagulat si Yuki, ngunit nakareact pa rin siya sa tamang oras. Sa sobrang bilis ng kanyang reflexes, tuluyang nabigla si Makana. Napansin naman ni Yuki si Cecilia na ginagamot ang kanyang mga kasama, dahilan para siya ay mamula. Tumawa siya at muling nilate ang mga bayani sa kanilang mga pagtatangka na talunin siya. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Yuga at muling ginamit ang makapangyarihang Excalibur upang pigilan si Yuki. Sa kasamaang palad, madaling nakaligtas si Yuki sa atake at sinabi sa mga bayani na hinding-hindi nila siya matatalo. Tumanggi si Yuga na sumuko at sinabi niyang wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy kung gusto talaga nilang talunin ang masamang Demon Lord. Pagkarinig nito, biglang itinuro ni Yuki si Cecilia at sinabi na maaari silang magpatuloy kung iiwan nila siya. Agad tumanggi si Yuga, pero iminungkahi ni Makana na tanggapin ang alok ni Yuki. Ipinaliwanag niya na kayang patayin ng demonyong ito ang lahat ng gusto niya anumang oras, kaya mas mabuting tanggapin ang ipinapakitang awa at tapusin ang tunay nilang misyon. Patuloy pa ring tumanggi si Yuga na iwan ang mahal nilang kasama, ngunit sa sandaling iyon ay nagsalita si Cecilia at sinabi na handa siyang maiwan. Sa huli, nagpatuloy si Yuga at ang party, nangakong babalikan ang kanilang priestess matapos nilang talunin ng Demon Lord. Pagkaalis nila, tinanong ni Cecilia si Yuki kung bakit siya ang piniling maiwan. Inakala niyang gusto pa rin itong lumaban kaya sinubukan niya itong atakihin, ngunit agad sumuko si Yuki at sinubukang makipag-usap. Nagtaka si Cecilia kung bakit pa siya nagpapakilala kung balak lang din naman siyang patayin. At sagot ni Yuki na kung gusto talaga niya siyang patay, matagal na niya itong ginawa. Dahil dito, kumalma si Cecilia at tinanong kung ano talaga ang gusto niya. Naglakas loob si Yuki at inamin na na-in-love siya kay Cecilia sa unang tingin at nais niya itong ligawan. Lubos na nabigla si Cecilia at matapos pag-isipan ay magalang niyang tinanggihan ang alok. Sobrang bigat ng pagtanggi kaya tuluyang nawala ng gana si Yuki na mabuhay. Inakala ni Cecilia na niloloko lang siya kaya sinubukan niya itong atakihin muli. Ngunit nang makita niyang hindi man lang nagtatanggol si Yuki, itinigil niya ang atake.
Sinabi ni Yoki na ituloy na niya at tapusin siya dahil ayaw na niyang mabuhay. Tumanggi si Cecilia na maniwala na ganoon lang siya sa suko, kaya ipinaliwanag ni Yoki na buong buhay niya ay nakakulong siya sa kastilyo ng Demon Lord at pinapayagan lamang lumabas para wasakin ang mga nayo ng tao, isang bagay na hindi niya kailanman ginusto. Hindi pa rin makapaniwala si Cecilia at sinabing lahat ng demonyo ay masama, ngunit ipinaliwanag ni Yoki na kahit mukha siyang demonyo, siya ay reincarnated mula sa ibang mundo. Lalo pang nalito si Cecilia, kaya sinabi ni Yoki na isa talaga siyang tao sa loob ng katawan ng demonyo. Napagtanto ni Cecilia na dahil dito ay napakalakas ni Yuki, kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa nito tinalo ang Demon Lord mag-isa. Ipinaliwanag ni Yoki na kapag napatay niya ang Demon Lord, siya ang magiging susunod na pinuno ng mga demonyo at mapipilitan siyang gumawa ng matitinding karahasan laban sa sangkatauhan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, inakala niyang mabubulok na lamang siya sa kanyang selda habang buhay, hanggang sa makilala niya si Cecilia na nagbigay sa kanya ng dahilan para pahalagahan ang buhay. Ngayon, pakiramdam ni Yoki ay handa na siyang sumuko sa lahat dahil pati ang huling pag-asa niya ay tumanggi sa kanya. Biglang sinabi ni Cecilia na dapat siyang magpatuloy sa buhay at gamitin ang kapangyarihan niya para tumulong sa sangkatauhan. Naniniwala siyang may iba pang layunin si Yoki at inalok niya itong tulungan na makalabas sa mundo sa labas. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ang kaharian ng Clarionis ng isang pagdiriwang para sa mga bayani matapos ang kanilang tagumpay laban sa Demon Lord. Binati ni Haring Darts ang lahat ng bayani sa harap niya dahil sa pagligtas sa mundo mula sa matinding kasamaan at inanunsyo ang isang 3 araw na pagdiriwang bilang parangal sa kanila. Sa labas ng kaharian, tahimik na nagmamasid si Yoki mula sa isang tagong lugar. Dahil alam ni Yoki na doon nakatira si Cecilia, nagkunwari siyang isang normal na tao at masakit na binali ang sarili niyang sungay ng demonyo bago pumasok sa kaharian. Samantala, binati ni Maka na si Yuga sa kanilang tagumpay at labis ang kanyang kasiyahan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Cecilia para makipagdiwang dahil alam niyang malaking bahagi ng panalo ay dahil sa kanya, dahilan para makaramdam ng pagkakait si Makana. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yoki sa Adventurers Guild ng lungsod upang magparehistro. Sinukat siya ng tamad na receptionist na si Clayman at inilabas ang registration form. Matapos pirmahan ni Yoki ang form, ibinigay ni Clayman ang kanyang guild card at ipinaliwanag na magsisimula siya sa pinakamababang F-rank hanggang S-rank. Sinabi rin niya na maaaring kumuha ng mga komisyon si Yoki para tumaas ang rango, ngunit karaniwan ay inaabot ng isang buong buwan bago makarating ang isang adventurer sa E-rank. Binalaan niya si Yoki na huwag mawawala ang card at binati siya ng good luck. Matapos makuha ang card, tinapos ni Yoki ang maraming misyon at kumita ng sapat para makapagrenta ng isang inn. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik siya sa guild kung saan pinag-uusapan ng mga adventurer ang isang bagong adventurer na napakabilis umakyat ng rango. Samantala, humingi si Yoki ng panibagong mga komisyon kay Clayman, ngunit nagalit ang receptionist dahil ayaw nitong mag-asikaso ng mga papeles at sinabihan siyang makipag-usap na lang sa magandang babaeng katabi niya. Tumanggi si Yoki at sinabing mas gusto niyang makasama si Clayman. Isinentabi ni Clayman at tinanong si Yoki tungkol sa tunay niyang pagkatao dahil alam niyang walang normal na tao ang makakaabot mula F-rank hanggang D-rank sa loob lamang ng isang linggo. Nagkunwari si Yoki na walang alam, kaya napabuntong hininga si Clayman at sinabing wala siyang magagawa dahil wala naman itong nilalabag na batas. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng may hood at hiniling kay Clayman na kanselahin ang mga misyon ni Yoki. Nagulat si Yoki nang makilala niya na si Cecilia pala ang babae. Nagtaka rin si Clayman kung bakit nasa guild ang Hero Priestess, kaya sinabihan siya ni Cecilia na hinaan ang boses. Pagkatapos ay hinarap niya si Yoki at inimbitahan siyang pumunta sa kanyang bahay para sa isang pribadong pag-uusap. Habang sakay sila ng karwahe ni Cecilia, napaisip si Yoki kung bakit siya inimbitahan ng isang babae sa kanyang bahay. Pagdating nila, naghinala ang isang gwardya nang makita si Yoki na bumaba mula sa karwahe at itinutok ang sibat sa kanya habang nagtatanong kung bakit siya kasama ni Cecilia. Lumabas si Cecilia at ipinaliwanag na kaibigan niya si Yoki, saka hinayla ng isa pang gwardya ang kasama nito palayo. Dinala ni Cecilia si Yoki sa loob at pinagsilbihan ng tsaa, kung saan humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad siya nahanap, ngunit sinabi ni Yoki na ayos lang iyon. Nagtaka siya kung paano siya natunto ni Cecilia sa napakalaking lungsod. At ipinaliwanag nitong naging sikat siya dahil sa mabilis niyang pag-akyat hanggang D-rank. Dahil dito, hiniling ni Cecilia na umalis na siya sa Adventurers Guild na ikinagulat ni Yoki. Ipinaliwanag niya na matapos talunin ni Yuga ang Demon Lord, nagsimula ang mga bansa sa isang proxy war para sa kapangyarihan. Inilahad niya na si Yuga ay tumatanggap na ng maraming alok mula sa mga pinuno, kabilang ang mga babae, kayamanan, at kapangyarihan.
Bagamat nakaramdam ng selos si Yuki, napagtanto rin niyang ginagamit lamang ng mga bansa ang bayani bilang kasangkapan. Idinagdag ni Cecilia na dahil sa pambihirang lakas ni Yuki, mas lalo pa siyang pag-aagawan ng mga bansang gustong samantalahin ang kanyang kapangyarihan dahil mas malakas pa siya kaysa sa bayani. Natatakot siyang magamit ang lakas ni Yuki para sakupin ang mundo. Naiintindihan ni Yuki ang kanyang pangamba, ngunit pinaalala rin niya na kailangan pa rin niyang magbayad ng kanyang mga gastusin. Inalok ni Cecilia na siya mismo ang kumuha kay Yuki, pero inamin niyang wala siyang sapat na pera na katumbas ng halaga ng oras at lakas niya. Nakiusap siya na tanggapin pa rin ang alok, ngunit biglang sinabi ni Yuki na itaas niya ang kanyang ulo. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit ialok pa sa kanya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hinding-hindi niya ito tatanggapin dahil si Cecilia lang ang laman ng kanyang puso. Natawa si Cecilia sa sinabi niya at si Yuki naman ay namula at nahiya sa sarili niyang mga salita. Di nagtagal, pumasok din sa silid ang ina ni Cecilia na si Celia. Humingi siya ng paumanhin kay Yuki dahil sa magaspang na asal ng gwardya at inutusan ng kasambahay na si Sofia na disiplinahin ito. Pagkaalis ng kasambahay, ibinunyag ni Celia na marami ng alok ng kasal ang natatanggap ng kanyang anak. Nabigla si Yuki, lalo na nang malaman niyang pati ang bayani na si Yuga ay nagtapat din kay Cecilia, ngunit agad siyang pinakalma ni Cecilia sa pagsasabing tinanggihan niya rin ito. Dahil sa reaksyon ni Yuki, napansin ni Celia na tila may nararamdaman din siya para sa kanyang anak. Umupo siya sa tabi ni Yuki at diretsahang tinanong kung gusto niyang pakasalan si Cecilia. Lalong nabigla si Yuki at inisip na sinusubok lang siya, ngunit sinabi ni Celia na gusto niyang marinig ang totoo. Umiling si Yuki at ipinaliwanag na minsan na siyang tinanggihan ni Cecilia. Dagdag pa niya, kasalukuyan siyang nagsisikap na bumuo ng isang matatag na buhay bilang adventurer upang balang araw ay makapagtapat muli ng maayos. Tinanong ni Celia kung tinatanggihan ba niya ang napakagandang alok at sagot ni Yuki na igagalang niya ang damdamin ni Cecilia higit sa lahat. Sa huli, inaprubahan ni Celia ang asal ni Yuki at ipinaliwanag na sinusubok lamang niya ito dahil hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa kung sinong desperadong lalaki. Tinanggap niya si Yuki at pinayagan itong bumisita sa kanilang bahay sa mga susunod na araw. Pagkatapos, sinabi ni Cecilia kay Yuki na mukhang nagustuhan siya ng kanyang ina. Kahit medyo kinakabahan pa rin si Yuki sa ina ni Cecilia, nagpapasalamat siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Hiniling niya kung maaari na ba niyang tawagin si Cecilia sa unang pangalan nito. At pumayag ito, tinawag din siya pabalik sa kanyang unang pangalan. Sa sobrang tuwa, napasigaw si Yuki, pakiramdam niya ay isang hakbang na lang siya palapit sa babaeng mahal niya. Kinabukasan, tinunto ni Yuki ang isang cockatrice para sa kanyang quest at walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang lahat ng laser nito. Habang patuloy siyang umiilag, lalo pang nagalit ang halimaw at paulit-ulit na sumugod sa kanya. Nang makalapit ito, pinakawalan ni Yuki ang isang malakas na Thunderbolt spell na nag-iwan sa ibong halimaw na parang isang malaking tumpok ng pritong manok. Pagkatapos nito, tinipon niya ang bawat balahibo ng halimaw upang matapos ang misyon. Biglang may lumitaw na isang dulahan at halos kasabay nito ay sumugod mula sa himpapawid ang isang harpy para atakihin si Yuki. Maya-maya pa, may ikatlong mandirigma ring sumali sa pag-atake, kaya pinaalalahanan ni Yuki ang tatlo na siya ang dati nilang pinuno. Nang mapagtanto nilang si Yuki pala yon na nagkukubli lamang, tinanong ni Duke kung bakit siya biglang nawala matapos mamatay ang Demon Lord. Pareho rin ang tanong ng iba, kaya ipinaliwanag ni Yuki kung bakit niya sila iniwan. Una, buong yabang niyang ikinwento kung paano siya nagtapat kay Cecilia at agad na tinanggihan. Pagkatapos, sinabi rin niyang namumuhay na siya ngayon bilang isang human adventurer. Lubos itong ikinagulat ng mga demonyo. Sinabi ni Yuki na malaya na silang mamuhay nang wala siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong iwan ng kanilang master, dahil nais nilang makita kung anong klaseng babae ang dahilan ng kanyang pag-alis. Mariing tumanggi si Yuki na isama sila at pinaalalahanan ng mga demonyo na kakailanganin nilang magtiis sa napakahigpit at delikadong mga disguise kung susunod sila. Sa kabila ng babala, hindi pa rin sila pananghinaan ng loob at sa huli ay pumayag si Yuki na isama sila. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang lahat ng demonic features nila. Nang malaman ni Cecilia na tinanggal ni Yuki ang lahat ng balahibo ng kawawang harpy, agad niya itong pinagalitan dahil sa pagiging insensitive. Inamin ni Yuki ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin habang ang ibang mga demonyo ay aliw na aliw sa panonood sa kanyang pagdurusa. Pagkatapos, dinala sila ni Cecilia sa loob ng bahay para magsilbi ng tsaa. Doon, nagulat siya na napakanatural na mga human disguise ng tatlong demonyo. Ipinaliwanag ni Duke na ikinabit niya ang kanyang ulo sa kanyang armor, habang sina Seek na Pixie at Happiness na Harpy ay tinanggal ang kanilang pinakakilalang mga katangian para makibagay sa lipunan.
Sinabi rin ni Duque kay Cecilia na si Yoki ang dahilan kung bakit relaxed at kalmado ang kanilang demon party. Bumalik ang kwento sa kastilyo ng Demon Lord kung saan palaging pinipilit ni Zachiel si Yoki na magtrabaho, ngunit palagi itong tumatangging lumabas ng kanyang silid dahilan para mabaigo ang Demon Lord. Minsan, naisip ni Duque na parusahan si Yoki pero nauwi iyon sa pagkasabog ng kanyang ulo kaya mula noon ay nagsilbi na siya kay Yoki bilang tunay na subordinate. Doon napagtanto ni Cecilia kung gaano kalaki ang respeto ng mga demonyo kay Yoki. Bigla namang napansin ni Yoki na nawawala ang dalawa pang demonyo at dahil delikadong may makakita sa kanila, agad silang naghanap. Sa courtyard ng mansyon, natagpuan nila si Sake na natutulog sa kondongan ni Celia. Humingi ng paumanhin si Yoki sa abalang dulot ng kanyang kaibigan, ngunit sinabi ni Celia na ayos lang at ipinaliwanag na sinusundan niya si Sake habang naglalaro ito mag-isa hanggang sa mapagod at makatulog. Tumango si Yoki ngunit tinanong kung nasaan si Happiness na kasama rin ni Sake. Ibinunyag ni Celia na natagpuan siya ni Sofia at dinala na para sanayin bilang isang tamang maid. Pumasok ang lahat at hinarap si Sofia. Tinatanong kung bakit niya kinuha ang kanilang kaibigan. Ipinaliwanag ni Sofia na naghahanap siya ng bagong maid at inakala niyang si Happiness iyon. Humingi rin ng paumanhin si Yoki kay Sofia sa pagbibigay ng maling pag-asa at hiniling kay Happiness na magpalit ng suot, ngunit tumanggi ito at hiniling na ituloy na lang ang trabaho, ikinagulat ng lahat. Binati nila si Happiness sa kanyang bagong trabaho, at bago sila umalis, inimbitahan ni Celia ang mga demonyo na bumisita muli anumang oras. Palihim niyang nilapitan si Yoki at sinabi na may darating na day off si Cecilia at dapat niya itong yayain sa isang date. Masayang pumayag si Yoki sa opisyal na lakad na aprobado ng magulang. Kinabukasan, hinintay niya si Cecilia sa kanilang tagpuan at dumating ang karwahe nito. Bumaba si Cecilia na naka-disguise outfit at habang nakatitig si Yoki sa gulat, tinanong siya ni Cecilia kung ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na nabigla siya sa salamin nito, kaya pinaalalahanan siya ni Cecilia na kailangan niyang manatiling naka-disguise dahil kilala siya sa buong lungsod. Humingi ng paumanhin si Cecilia sa abalang di na-honest ni Yoki, ngunit umiling siya at nangakong gagawin ang date na pinakamaganda para sa kanya. Pagkatapos nito, sabay nilang nilaibat ang mga kalye ng lungsod at napansin ni Cecilia ang isang cute na panaderia at isinaisip na doon sila magtsaa mamaya. Pagkatapos, humanga si Cecilia sa mga bulaklak sa isang tindahan habang sa loob-loob ni Yoki ay iniisip niyang hindi man lang may kumpara ang mga iyon sa ganda niya. Pag-alis nila sa flower shop, hinaplos ni Cecilia ang isang pasang nasa tabi habang gumagawa ng mga cute na tunog, dahilan para sadyang umiwas ng tingin si Yoki upang hindi siya magpadala sa tukso. Maya-maya, nagtungo sila sa isang clothing boutique kung saan tinulungan ni Yoki si Cecilia na pumili ng isang magandang pulang bestida. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Cecilia sa pagsama ni Yoki at sinabing pakiramdam niya ay nakapagpahinga na siya mula sa araw-araw na stress. Nagulat si Yoki at natuwa dahil kahit paano ay nakatulong siya sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos, dinala niya si Cecilia sa isang accessory shop para bumili ng maliit na regalo. Sa parehong oras, nasa labas rin si Yuga na may kasamang si Makana, parehong naka-disguise. Nang mamataan ni Yuga si Cecilia, agad niya itong tinawag, ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Makana para hindi mabuking ang kanilang pagkakakilanlan. Lumapit si Yuga kay Cecilia at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa labas. Sinabi niyang naglilibot siya ng lungsod kasama si Makana at inanyayahan siyang sumama na parang hindi man lang isinama sa usapan si Yuki. Sinubukan ni Cecilia na ipaliwanag na kasama niya si Yuki, kaya pumayag si Yuga na isama rin siya. Pagkatapos, hinailan niya si Cecilia papunta sa accessory shop habang si Makana ay halatang naiirita dahil nasira ang unang date niya. Tinanong niya si Yuki kung date rin ba ang lakad nila ni Cecilia. At tumango ito. Pagkarinig nito, inutusan ni Makana si Yuki na ligawan ng maayos si Cecilia para siya naman ang makakuha ng atensyon ni Yuga. Inakala ni Yoki na mabait si Makana, ngunit agad nitong binawi ang impresyon sa pagtawag sa kanya bilang isang pangit na talunan. Pagkatapos, pumasok si Makana sa shop habang napaisip si Yoki kung sinusubukan pa rin bang ligawan ni Yuga si Cecilia kahit tinanggihan na nito ang proposal niya. Naiinis sa kapal ng mukha ni Yuga, pumasok si Yoki sa tindahan na determinadong protektahan si Cecilia. Sa loob, tinanong ni Yoki si Cecilia kung gusto ba niya ng regalo. Nag-alangan siya dahil ayaw niyang maging pabigat ngunit gusto ni Yoki na gawing espesyal ang date nila. Napansin ni Yuga na magkausap sila at bastos na sumingit. Umalis si Yuga upang bumili rin ng sarili niyang accessory para kay Cecilia habang pumili naman si Yoki ng isang magandang kwintas para sa kanya. Natuwa si Cecilia sa ibinigay na pendant ngunit hindi nagtagal ay bumalik si Yuga at sinira ang sandali. Ipinakita niya ang pinakamahal na accessory sa tindahan ngunit hindi ito gaanong nakaagaw ng pansin ni Cecilia.
Pagkatapos, bigla niyang tinanggal ang sombrero ni Cecilia nang walang pahintulot upang isuot ang accessory, dahilan para mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang iglap, nagtipon ng napakaraming tao sa loob ng tindahan at itinaboy si Yoki sa gilid na parang wala lang. Tumakbo palabas ang karamihan, bitbit si Cecilia. Tumayo si Yoki at sinubukang habulin ng grupo, ngunit nasalubong niya ang isa pang bayani na ginugulo ng isang grupo ng mga babae. Nang makilala niyang si Raven yon, ang swordsman ng party ni Yuga, napaisip siya kung tutulungan ba ito. Bigla siyang nagturo sa isang direksyon at nagkunwaring nakita niya roon ang hero, kaya nagtakbuhan ng mga nahuhumaling na babae at iniwan si Raven. Nang makaalis ang mga ito, hinayla ni Yoki si Raven papunta sa isang tahimik na eskinita dahil nananatiling tahimik ang gwapong knight. Inakala ni Yoki na ayaw nitong magsalita at tatalikod na sana siya, ngunit tinawag siya ni Raven na may halatang hiya sa mukha. Nang marinig ang mahina nitong boses, napaisip si Yoki kung nahihiya ba talaga magsalita ang knight. Tumango si Raven at tinanong si Yoki kung sa tingin din ba niya ay hindi masyadong panlalaki ang kanyang boses. Gayunpaman, tumanggi si Yoki na pagtawanan siya at sinabing lahat ng tao ay may bahagi ng sarili na hindi nila gusto. Nagulat si Raven sa pagiging maunawain ni Yoki habang ito naman ay tumalikod upang hanapin si Cecilia. Dahil sa nakita niyang kabutihan ni Yoki, tinanong ni Raven kung maaari ba silang maging magkaibigan. Nabigla si Yoki sa biglaang alok habang si Raven naman ay tila kinakabahan at nagdadalawang isip. Sa huli, tinanggap ni Yoki ang alok ngunit agad din siyang tumalikod upang ipagpatuloy ang paghahanap sa nawawala niyang kadate. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, nag-alala si Yoki kung ayos lang ba si Cecilia mag-isa sa napakalaking lungsod. Samantala, hinahanap din siya ni Cecilia at nakatagpo ng isang batang nawawala. Matapos pagalingin ang sugat ng bata, napaisip si Cecilia kung nasaan ang mga magulang nito. Umiyak ang bata dahil nawala ang kanyang ina at ang iyak na iyon ang umakit sa atensyon ni Yuki mula sa di kalayuan. Dumating siya at umasta na parang bayani na sumagip sa sitwasyon. Nagulat si Cecilia, ngunit pinagalitan niya si Yoki dahil sa paggawa ng pabigla-biglang pangako habang pinapanood siyang mapagsabihan na parang bata. Natawa ang maliit na bata sa paghihirap ni Yoki. Pagkatapos, magkasama silang naghanap ng ina ng bata. Habang naghahanap, iminungkahi ni Yoki na umuwi na si Cecilia sakaling may sumugod na naman ng mga tao, ngunit umiling siya at sinabing haharapin na lang nila iyon kung mangyari muli. Sumang-ayon si Yoki at nagpatuloy sila habang biglang bumahing si Cecilia kahit mainam ang panahon. Sa ibang lugar, patuloy na hinahanap ni Yuga si Cecilia. Pinauwi siya ni Makana, ngunit ipinagpag siya ni Yuga at tumakbo palayo upang ipagpatuloy ang paghahanap. Naiwan si Makana na labis na nasaktan dahil binaliwala siya ni Yuga kahit date nila iyon. Hindi nagtagal, namataan ni Yuga si Cecilia na kasama si Yoki at tumalikod siya upang sabihin ito kay Makana, ngunit nagulat siya nang makita na wala na ito sa kanyang likuran. Kinabukasan, nalaman ni Yoki na bumagsak si Cecilia pauwi. Ipinaliwanag ni Celia na inatake ng matinding sipon ang kanyang anak dahil pagod na ito at lalong napuruhan ng mapagod sa pakikitungo sa mga tao dahil sa ginawa ni Yuga. Binanggit din ni Celia na patuloy na ipinipilit ni Yuga ang sarili niya sa mga gawain ni Cecilia. Kaya ipinadala niya si Sofia upang paalisin ito. Nagulat si Yoki na kayang itapon ni Sofia ang bayani ng ganoon lang habang pinuri naman siya ni Celia sa malaking tulong na ibinigay niya sa kanyang anak. Pinayagan niya si Yoki na dalawin si Cecilia sa kanyang silid kaya dinala siya roon ni Sofia. Pagkatapos kumatok, nahiya si Cecilia dahil ayaw niyang makita ni Yoki ang kanyang kwarto, ngunit siniguro ni Sofia na itinago na niya ang stuffed teddy bear nito na tuluyang sumire sa dignidad ng dalaga. Pumasok na si Yoki, halatang kabado sa loob ng kwarto ng isang babae. Nakita niya si Cecilia na nakahiga sa kama at naupo sa tabi nito upang kausapin siya. Inisip ni Yoki na kasalanan niya kung bakit nagkasakit si Cecilia dahil sa dami ng lugar na pinasyalan nila. Kahit hindi naman siya nagrereklamo, sinakihan ni Cecilia ang usapan at sinabing kailangan niya itong bumawi sa pamamagitan ng mas magandang date sa susunod. Nasabik si Yoki, tumayo at nagsimulang magyabang na parang isang bayani na kayang tanggihan ang kanyang puso. Habang walang tigil sa pagsasalita, natawa rin si Cecilia sa kanyang mga sinasabi na ikinainis ni Sofia. Bigla itong pumasok at itinapon palabas si Yuki, sinasabing lalo lang nitong mapapalala ang kondisyon ni Cecilia dahil sa kakatawa. Pagkatapos, pauwi na sana si Yuki nang mapansin niyang papalapit si Raven sa mansyon ni Cecilia. Nagtaka siya kung ano ang pakay nito, kaya ipinaliwanag ni Raven na nais niyang magtapat sa isang babae. Ibinunyag ni Raven na ang babaeng ito ay mabait at pinuri ang kanyang malambot na boses, kaya siya ay nahulog ang loob dito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin kampante si Raven sa sarili niyang kakayahan.
Kaya agad siyang inassure ni Yuki, sinabing walang dapat ipag-alala ang isang matangkad at gwapong lalaki at siguradong magiging ayos lang ang lahat. Dahil sa kumpiyansang ibinigay ni Yuki, pumayag si Raven at nagtungo sa mansyon ni Cecilia. Habang pinapanood siyang papalayo, saka lang napaisip si Yuki kung sinong mabait na babae ang may espesyal na lugar sa puso ni Raven. Hindi nagtagal, bigla niyang napagtanto na si Cecilia pala ang balak ligawan ni Raven, ibig sabihin ay posibleng nadagdagan na naman ang karibal niya sa pag-ibig. Nang tuluyang pumasok ang realizasyong iyon, natarante si Yuki at pakiramdam niya ay siya mismo ang nagdala ng problema sa sarili niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tiyak namang tatanggihan ni Cecilia si Raven, pero naalala niyang magkasama pala ang dalawa noon sa Heroes Party. Sa sobrang pag-overthink ni Yuki, naisip niyang baka may namagitan na kina Cecilia at Raven noong mga pakikipagsapalaran nila at baka madali lang maaga ni Raven ang babaeng gusto niya. Hindi nagtagal, bumalik si Raven na halatang bigong-bigo matapos siyang diretsyong tanggihan ng kanyang crush. Nagtaka si Yuki kung ano ang nangyari, kaya humingi ng paumanhin si Raven dahil nasayang lang daw ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Pagkatapos nito, tahimik siyang umalis nang walang dagdag na salita. Naiwan si Yuki na balisa pa rin. Lalo na para kay Cecilia, kaya bumalik siya sa mansyon at ipinatawag si Sofia. Nagtaka si Sofia kung bakit ang bilis niyang bumalik at nagkunwari si Yuki na nag-aalala lang siya sa kalusugan ni Cecilia, pero pinaalis lang siya ni Sofia. Sa huli, umamin din siya at tinanong kung ano ang sinabi ni Raven, kaya ibinunyag ni Sofia na humiling si Raven ng pagkakataong makipagkita kay Happiness. Nang marinig ito, napagtanto ni Yuki na ibang babae pala ang gusto ni Raven at nagtaka siya kung bakit ganoon na lang katindi ang pagtanggi ni Happiness. Dahil sa curiosity, pinuntahan niya si Happiness at tinanong tungkol sa naging usapan nila ni Raven. Ipinaliwanag ni Yuki na kaibigan niya si Raven, kaya nagulat si Happiness at sinabing walang posibilidad na maging sila. Akala ni Yuki ay galit si Happiness kay Raven, pero umiling lamang ito at umalis ng walang paliwanag. Kinagabihan, kinausap ni Yuki sina Duke at Sake para hingin ang opinyon nila tungkol kay Raven. Pareho nilang tinanong kung bakit niya hinayaang makalapit ang isang dating miyembro ng Heroes Party sa kaibigan nila. Ipinaliwanag ni Yuki na hindi naman siya ang nag-ayos ng pagkikita, kaya sinabi ni Duke na may personal na dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Happiness. Ipinaliwanag ni Duke na ang mga Harpy ay likas na magaganda kaya noong nakaraan ay madalas silang hulihin ng mga tao para sa kanilang katawan at balahibo. Siya ang nagligtas kay Happiness mula sa mga taong iyon, kaya sumali ito sa hukbo ng Demon Lord. Sa tingin niya, may malalim na trauma si Happiness kaya ayaw na nitong makipagrelasyon sa mga tao. Hindi naman sang-ayon si Sake at sinabi niyang hindi galit si Happiness sa mga tao dahil pinili pa nga nitong magtrabaho bilang katulong sa mansyon ni Cecilia. Sumang-ayon si Yuki at sinabi na mabuting tao rin si Raven kaya wala namang malinaw na dahilan para katakutan siya. Kinabukasan, nagtungo si Yuki sa Adventurers Guild at napansin niyang wala roon si Clayman. Napansin siya ng receptionist at tinanong kung hinahanap niya ang Vice Guild Master. Nang magtanong si Yuki kung sino yun, ipinaliwanag ng receptionist na si Clayman ang Vice Guild Master ng guild. Nang makita ang gulat na reaksyon ni Yuki, sinabi ng receptionist na kahit siya ay hindi makapaniwalang ang tamad na si Clayman ay may ganoong posisyon. Tinanong ni Yuki kung bakit wala ito, at sinabi ng receptionist na masyadong nakakahiya ang dahilan para banggitin ng malakas. Palihim niyang sinabi na nasa ospital si Clayman, kaya agad na umalis si Yuki para silipin ang kalagayan nito. Pagpasok ni Yuki sa silid ni Clayman, agad itong nagpasalamat sa pagdalaw niya. Nang makita ni Yuki na balot ng benda si Clayman mula ulo hanggang paa, hindi niya napigil ang itanong kung paano ito nauwi sa ganoong kalagayan. Sagot ni Clayman, nangyari raw yun dahil nagalit ang asawa niya na ikinagulat ni Yuki dahil hindi niya maisip kung paano haantong sa ganoong grabeng pinsala ang simpleng galit. Ipinaliwanag ni Clayman na kamakailan lang ay anibersaryo ng kasal nila pero hindi siya makapagdesisyon kung anong regalo ang bibilhin para sa asawa niya. Sa kakapili niya sa tindahan, inabot siya ng gabi at pag-uwi niya ay inakala ng asawa niya na nakalimutan niya ang regalo kaya binugbog siya sa sobrang galit. Nang marinig ito, labis na nabigla si Yuki sa lakas na kayang idulot ng galit ng isang babae at naunawaan niya kung bakit gustong itago ng receptionist ng guild ang nakakahiya at nakakatawang insidenteng iyon. Tinanong niya si Clayman kung saan nanggaling ang lakas ng asawa nito para halos baliin ang mga buto niya, kaya ipinaliwanag ni Clayman na dating ranked adventurer ang kanyang asawa. Inamin din niya na isa rin siyang ranked adventurer noon at magka-partner sila sa isang party na kilala bilang Invincible Couple. Pagkatapos nito, inalok ni Yuki na gamutin si Clayman gamit ang kanyang mahika, pero tumanggi ito at sinabing mas gusto niyang gumaling sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Kahit na naiilang si Yuki sa sobrang lamang ni Clayman, biglang pumasok sa silid ang asawa nito.
Sa isang tingin pa lang, agad na napagtanto ni Yoki na si Sofia pala ang asawa ni Clayman. Tuwang-tuwa si Clayman nang makita ang kanyang mahal pero sinipa siya ni Sofia dahil tinawag niya itong honey. Pagkatapos ay inalagaan ni Sofia si Clayman bago lumabas ng silid upang kausapin si Yoki. Nagpasalamat siya sa pagbisita nito sa kanyang asawa at sinabi ni Yoki na wala lang iyon. Naitanong ni Yoki kung kamusta na si Cecilia kaya ipinaliwanag ni Sofia na maayos naman ang kalagayan nito. Nais sana siyang bisitahin ni Yuki ngunit sinabi ni Sofia na wala ito sa bahay dahil may inaasikasong negosyo. Kahit bahagyang nadismaya, mabilis na iniba ni Yuki ang usapan at tinanong kung talagang mahilig ba ang mga babae sa mga regalo. Agad na naisip ni Sofia na nagsumbong si Clayman pero siniguro ni Yuki na humihingi lang siya ng tapat na payo tungkol sa pag-ibig. Tumango si Sofia at sinabing maa-appreciate ng isang babae ang anumang regalo basta may laman itong pag-iisip at effort. Nagpasalamat si Yoki at agad na umalis. Habang naglalakad pa uwi, nainggit siya sa buhay mag-asawa ni Clayman at Sofia at napaisip kung magiging masunurin bang may bahay si Cecilia kapag sila ay ikinasal o isang masiglang businesswoman na siyang magdadala ng kita sa bahay. Agad niyang tinapak ang sarili para itigil ang mga ilusyon at pumasok sa silid ni Raven. Doon niya nakita si Raven na nakahandusay sa kama na parang estatwang walang buhay. Tinawag siya ni Yoki ngunit hindi man lang siya napansin dahil sa tindi ng lungkot nito. Kaya binanggit ni Yoki ang pangalan ni Happiness na agad nakakuha ng atensyon ni Raven. Nagtaka si Raven kung paano niya kilala si Happiness kaya sinabi ni Yoki na matagal na niya itong kaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nangyari nung umamin siya ng nararamdaman kay Happiness. Ikinwento ni Raven na una niyang nakilala si Happiness habang nagroronda siya sa lungsod kung saan nakita niya itong ginugulo ng ilang masasamang lalaki sa isang eskinita. Dahil sa reputasyon niya bilang isang hero at knight, agad siyang sumugod para ipagtanggol ito at mabilis namang nagsipag-alisan ang mga lalaki. Nagpasalamat si Happiness sa kanya at sinabi ni Raven na huwag na itong mag-alala. Ngunit sa sandaling iyon, saka lang niya napagtanto na nailabas niya ang kanyang malambot na boses dahil sa emosyon ng sandali. Sa labis niyang gulat, agad na pinuri ni Happiness ang boses ni Raven. Sinabi ni Raven na hindi raw tugma ang boses niya sa itsura niya pero para kay Happiness ay isa raw itong biyayang taglay niya. Dahil dito, nagkaroon ng kumpiyansa si Raven na baka may gusto rin sa kanya si Happiness kaya binisita niya ito kalaunan sa mansyon ni Cecilia. Sumang-ayon si Yoki at sinabi ring kilala rin niya si Cecilia na agad nakapukaw ng interes ni Raven. Kaya ikinwento ni Yoki ang buong love story niya kay Cecilia. Matapos marinig ang lahat, labis na nirerespeto ni Raven si Yoki dahil iniwan nito ang sariling bayan para lamang manatili sa tabi ng babaeng mahal niya. Nang makita kung gaano kaseryoso si Yoki sa pagsisikap na maging karapat-dapat kay Cecilia, nakaramdam si Raven na isa siyang ganap na talunan dahil wala siyang nagawa para sa babaeng gusto niya. Inalo siya ni Yoki at sinabing hindi niya kasalanan ang lahat dahil hindi talaga magaling si Happiness pagdating sa pag-ibig. Ikinwento rin niya ang nakaraan at trauma ni Happiness, na malamang ang dahilan kung bakit nito siya tinanggihan. Napagtanto ni Raven na minadali niya ang pag-amin ng nararamdaman sa isang taong tulad niya, pero agad siyang tinutulan ni Yoki at sinabing may tsansa pa rin siya. Pagkatapos ay hinailan niya si Raven papunta sa palengke para bumili ng regalo para kay Happiness. Maya-maya, sa isang tindahan ng regalo ng mga magkasintahan, nakaramdam ng ilang si Raven at nag-alala na baka mapagkamalan silang magkasintahang lalaki ni Yoki. Sinabi ni Yoki na ayos lang iyon at binili ang magandang kwintas na nakita niya para kay Cecilia. Napansin naman niya si Raven na nahihirapang pumili ng regalo para kay Happiness kaya iminungkahi niyang bumili ito ng isang simpleng palamuting babagay sa kanya. Nag-alinlangan si Raven kung magugustuhan ba iyon ni Happiness pero tiniyak ni Yoki na oo. Tinanong pa ni Raven kung tatanggapin ba ni Happiness ang regalo mula sa lalaking tinanggihan niya, kaya inulit ni Yoki ang payong ibinigay sa kanya ni Sofia at ipinaliwanag na bagay ang palamuti sa estilo ni Happiness. Dahil dito, tuluyan ang nagdesisyon si Raven na bilhin ito. Pagkatapos niyang magbayad, agad siyang napansin ni Makana at nilapitan sila. Sinimulan niyang husgahan ng dalawang binata dahil namimili sila sa palengke ng walang kasamang babae. Ipinagmalaki ni Yoki na naroon sila para bumili ng regalo para sa mga babaeng gusto nila. Bago pa mapigilan ni Raven si Yoki, nabanggit na nito ang sikreto kay Makana, kaya sinimulan niyang kulitin si Raven kung sino ang gusto niya. Tumalikod si Raven, kaya nakonsensya si Makana at humingi ng paumanhin dahil napatawa raw siya noon sa cute niyang boses. Bigla niyang naalala na maaari niyang gawing bagong chismis ang dalawa, kaya hinailan niya sila para tanungin tungkol sa mga crush nila. Sa malas ni Makana, hindi siya pinansin ng dalawa at nagpatuloy lang sa pagkain. Alam niyang magre-react si Yuki, kaya binanggit niya ang pangalan ni Cecilia.
Agad namang napatigil si Yoki sa pagkain. Tinanong siya ni Makana kung kumusta na ang lagay nila at inamin ni Yoki na wala pa siyang nagiging malinaw na progreso. Sinabi rin niya na binigyan siya ni Cecilia ng pagkakataon pero patuloy pa rin itong tumatanggap ng sunod-sunod na marriage proposals. Tumango si Makana at sinabing pati si Yuga ay nag-propose rin noon kay Cecilia. Sinabi ni Yoki na tinanggihan ito ni Cecilia kaya ipinaliwanag ni Makana na dati raw istorbo si Yuga sa kanilang dalawa. Bukod sa pagiging bastos, hinahayaan pa nitong magdikit sa kanya ang mga fangirls niya na nagiging dahilan ng pagkaantala ng party nila at ikinagalit ng husto ni Cecilia. Dahil dito, tuluyan siyang nagkaroon ng negatibong impresyon sa pabaya at magaan na ugali ni Yuga. Binalaan ni Makana si Yoki na mag-ingat sa pakikitungo kay Cecilia kung hindi ay maaari rin siyang tuluyang ma-blacklist. Sumang-ayon si Yoki kaya ibinaling naman ni Makana ang pagtatanong kay Raven tungkol sa kanyang pag-ibig. Ngunit pinigilan siya ni Yoki at sinabing hindi niya hahayaan ang isang tusong babae tulad niya na manggialam sa malinis na damdamin ng kaibigan niya. Nasaktan si Makana at sinabi na tumutulong lang naman siya. Inamin din niya na gusto rin niyang humingi ng love advice para sa sarili niya. Nagulat si Raven pero sinabi ni Makana na hindi magandang ideya ang kumonsulta sa dalawang clueless na tulad nila. Gayunpaman, naniniwala si Raven na mabuting tao si Yoki pagdating sa ganitong usapan kaya nagpa siya si Makana na magtiwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Makana na nag-aalala siya kay Yuga dahil nagsimula itong magtanim ng galit sa kanya matapos ang isang pangyayari. Bago niya ikwento ang nangyari, pinangako muna ni Yoki na mananatiling sikreto ang lahat. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Makana na noong nakaraan, paulit-ulit na nabibigo ang Heroes Party sa loob ng kastilyo ng Demon Lord. Nagkunwari si Yoki na ngayon lang niya ito narinig habang inamin ni Makana na ni minsan ay hindi sila nakarating sa mismong Demon Lord dahil palagi silang dinudurog ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa tuwing matatalo ang party, magalang pa silang ibinabalik ng demonyo sa isang nayon ng mga tao. Sa bawat paggising nila, nagsisinungaling sila sa mga taga-nayon at sinasabing maaga silang umatras mula sa kastilyo upang maghanda at manatiling ligtas. Dahil naniwala ang mga tao, patuloy silang binibigyan ng pagkain at supply, ngunit kalaunan ay nauubos ang mga ito dahil halos araw-araw bumabalik ang party na sugatan. Nang hindi na nila makayanan ng pagsisinungaling, inalok sila ng demonyo na magpatuloy sa misyon basta iwanan nila si Cecilia. Noong panahong iyon, si Makana ang humimok sa party na pumayag dahil nais niyang matapos ang misyon at maprotektahan ang reputasyon ni Yuga. Mula noon, kinamuhian siya ni Yuga dahil iniwan nila ang mahalagang kasamahan nila. Kahit hindi ito binabanggit ni Yuga, alam ni Makana na may kinikimkim itong galit sa kanya. Tinanong niya si Yoki kung mapapatawad ba niya ang isang kaibigang iniwan ng kanilang kasamahan. Ngunit sumingit si Raven at sinabing hindi kasalanan ni Makana ang nangyari. Naikinagulat ni Makana dahil sa boses nito. Sinabi ni Raven na may pananagutan din siya dahil hindi man lang siya nakapagbigay ng opinyon noon. Habang parehong nababalot ng guilt ang dalawa, napagtanto ni Yoki na hindi niya masisisi si Makana dahil siya mismo ang humiling noon na iwan si Cecilia. Tinanong niya si Makana kung humingi na ba siya ng tawad kay Cecilia at inamin nitong hindi pa dahil masyado nang awkward gawin yun ngayon. Tinanong ni Yoki kung handa ba siyang hayaan na lang na manatiling ganoon ang lahat magpakailanman. Na siyang nagmulat kay Makana sa pagkakamali niya. Hinimok ni Yoki si Makana na kausapin ang mga kaibigan niya para sa kapakanan ng kanilang samahan, kaya pumayag ito at nagpasalamat sa payo. Pagkaalis ni Makana, nagkaroon din ng lakas ng loob si Raven na kausapin si Happiness. Pumunta siya sa mansyon ni Cecilia kasama si Yoki, ngunit hinarang sila ni Duke. Tinanong ni Duke kung sino si Raven at nagalit dahil bumalik pa ito kahit tinanggihan na siya ni Happiness. Sinubukan ni Yoki na ipaliwanag na nag-aalala lang si Duke sa kaibigan niya, ngunit patuloy nitong kinukulit si Raven na nananatiling tahimik kaya inakala ni Duke na sinasadya siyang baliwalain. Sa huli, inisip ni Duke na isa lang siyang duwag. Doon inamin ni Raven na wala siyang konkretong plano kung paano kakausapin si Happiness. Nagulat si Duke at tinanong kung bakit hindi niya naiisip na protektahan o lapitan ito bilang isang ginoo, ngunit umiling si Raven dahil hindi iyon ang intensyon niya. Kaya sinabi ni Duke na diretso na lang niyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Nang makaalis si Raven, ipinaliwanag ni Duke kay Yoki na sinusubok lamang niya ang sinseridad ni Raven. Samantala, humingi ng paumanhin si Raven kay Happiness dahil sa biglaang pag-amin niya noong isang araw. Inabot niya ang Reg Along binili niya at tinanong kung maaari ba silang maging magkaibigan. Nagulat si Happiness, pinag-isipan ito sandali at tinanggap ang regalo ni Raven. Pumayag din siyang maging magkaibigan sila, kaya umasa si Raven na unti-unti siyang makakalapit sa minamahal niyang crush.
Makalipas ang isang linggo, nakahiga pa rin si Yoki sa kama nang pilitin siya ni Sik na sumama at bumisita sa mansyon ni Cecilia. Tumanggi si Yoki dahil isang linggo nang wala si Cecilia sa bahay. Naiinis niyang ipinaliwanag na abala ang buong Heroes Party nitong mga nakaraang araw. Si Cecilia ay paikat-ikot sa mga bayan para magpagaling ng mga tao, habang si Raven naman ay nagtatrabaho bilang night captain. Samantala, si Maka na ay paspusang naglilingkod bilang royal magician, at si Yuga ay nasa labas para maglipol ng mga demonyo, kaya kanya-kanya na silang landas. Nakaramdam ng lungkot si Yoki dahil siya ang dahilan kung bakit natalo ang Demon Lord at nagkawatak-watak ang grupo. Habang nagmumukmak siya, biglang tumalon si Sake sa dibdib niya sa inis at nagreklamong umalis na si Duke upang magtrabaho bilang Royal Knight. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at pumasok si Happiness upang ipaalam na babalik na si Cecilia sa hapon. Agad bumangon si Yoki at tila nabalik ang lahat ng sigla niya. Tiningnan niya ang kwintas na regalo na binili niya. Umaasang magugustuhan iyon ni Cecilia. Maya-maya naglakad-lakad si Yoki sa bayan at pinag-isipan kung ano ang gagawin niya bago ang kanilang pagkikita. Habang naglalakad at malalim ang iniisip, nilapitan siya ng isang nakakatakot na matandang manghuhula at sinabing malas ang araw niya. Hindi ito pinaniwalaan ni Yoki at inisip na anumang araw na makita niya ang babaeng gusto niya ay siguradong magiging pinakamaganda. Pagkaraan, dumaan siya sa isang panaderia kung saan binati siya ng masiglang kapatid ng may-ari. At bumili siya ng ilang cupcake para kay Cecilia bago umalis. Habang naglalakad sa kalsada, kumuha siya ng isang cupcake at kinagat ito. Dahil tutok sa pagkain, nabangga niya ang isang malaking lalaki na agad nagalit. Humingi ng paumanhin si Yoki at umalis, ngunit muntik pa siyang makatapak sa tae ng aso. Pagkatapos maiwasan yon, napaisip siya kung talagang sinumpa ba siya ng malas sa buong araw. Sa pagpapatuloy niya ng paglalakad, nabangga naman niya ang isang bata at natapon ang hawak nitong meat skewer. Kaya napilitan siyang bumili ng kapalit. Nagpasalamat ang bata at umalis, ngunit maya-maya ay may dumaan na magnanakaw na bumangga sa kanya at tinangay ang pera niya. Sa kabutihang palad, nahuli ni Yoki ang magnanakaw sa akto kaya agad niya itong hinabol. Gamit ang bilis na hatid ng kanyang demonyong lakas, mabilis niyang naabutan ng lalaki at sinipa ito sa pader. Matapos mabawi ni Yoki ang pera niya, biglang lumitaw si Yuga at inakusahan siyang binugbog ang isang kawawang lalaki at ninakaw ang pataka nito. Sinubukan ni Yoki na ipaliwanag na binawi lang niya ang sarili niyang pera, ngunit hindi naniwala ang bayani at agad siyang inatake gamit ang espada. Naiwasan ni Yoki ang lahat ng hampas, ngunit napiunit ang supot ng pera niya at nagkalat ang lahat ng barya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit napaligiran siya ng mga Royal Knight na pumanig kay Yuga at ipinakulong siya. Habang nakaupo sa loob ng kulungan, napaisip si Yoki kung saan siya nagkamali sa buhay. Biglang lumapit si Duke sa selda at tinukso siya dahil sa pagkakaaresto. Nagreklamo si Yoki at sinabing wala naman siyang ginawang masama, kaya siniguro ni Duke na alam niya iyon. Ipinaliwanag ni Duke na si Raven mismo ang nagsasagawa ng investigasyon dahil naniniwala siya kay Yoki, kaya malaya rin siyang makakalabas kapag nakumpirma na ang lahat ng detalye. Nakahinga ng maluwag si Yoki, pero napansin din niyang masyadong casual ang pagtukoy ni Duke kay Raven. Pinagalitan niya ito dahil sa kawalan ng respeto sa sariling kapitan, ngunit sinabi ni Duke na wala siyang kikilalaning tunay na leader kundi si Yoki lamang. Hindi nagtagal, dumating ang isang elf na nagngangalang Irene at hiniling kay Duke na bumalik na sa kanyang tungkulin. Nabigla si Yoki sa biglaang paglitaw ng isang elf, ngunit hiningi ni Duke kay Irene ang susi ng selda ni Yoki at tinanong kung napatunayan na ba ni Raven ang kanyang kawalang sala. Tumango si Irene at iniabot ang susi. Saka ibinunyag na nais humingi ng tawad ni Yuga kay Yoki dahil sa maling paratang at sa lahat ng problemang idinulot nito. Pagkalabas ni Yoki ng kulungan, inimbitahan siya ni Yuga sa isang mamahaling restoran. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang isang napakalaking handaan na inihanda para sa kanya habang naghihintay si Yuga. Masiglang inanyayahan ng bayani si Yoki na kumain ng mabuti at kahit pilit ang ngiti ni Yuki, naupo rin siya. Hindi nagtagal, naubos nilang tatlo ni Yuga at Raven ang buong handaan. Matapos kumain, ipinaliwanag ni Yuga na hindi niya alam na kaibigan pala ni Raven si Yoki. Samantala, binigyan naman ni Raven ng malamig na tingin si Yuga na umamin namang mas matindi pa raw sa laruan ng aso ang natanggap niyang sermon dahil sa kanyang malaking pagkakamali. Biglang nagpalit ng usapan si Yuga at naalala niyang kasama ni Yoki si Cecilia noong isang linggo. Tinanong niya kung ano ang relasyon nila, kaya sinabi ni Yoki na magkaibigan lamang sila. Tumango si Yuga at nagkaroon ng bagong respeto kay Yoki dahil nagawa niyang makipagkaibigan sa malamig na priestess. Bigla niyang hiningi ang payo ni Yuki na ikinagulat nito.
Ipinaliwanag ni Yuga na nais niyang mapalapit kay Cecilia, ngunit ayaw ni Yoki na tulungan ang karibal niya sa pag-ibig. Nagkunwari siyang kaunti lang ang alam niya tungkol kay Cecilia at itinuro si Raven. Tumanggi si Raven na magsalita. Kaya pinaalalahanan siya ni Yuga na hindi niya kailangang itago ang boses niya sa harap ng mga kaibigan. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Raven at iminungkahi na kay Makana na lang sila magtanong. Tumanggi si Yuga at sinabing galit si Makana kay Cecilia. Nagtaka si Yoki kung kailan inamin ni Makana na galit siya kay Cecilia, kaya ipinaliwanag ni Yuga na handa itong iwan si Cecilia sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagulat sina Yoki at Raven, ngunit iginiit ni Yuga na maswerte pa raw si Cecilia at nakaligtas kahit iniwan siya ng kaibigan niya. Biglang pinutol ni Yoki ang kwento at tinanong kung si Makana lang ba talaga ang dahilan kung bakit naiwan si Cecilia. Nagalit si Yuga at sinabing wala si Yoki roon noong nangyari iyon. Kaya ipinaliwanag ni Yoki na mismong kay Makana niya narinig ang kwento at pinaalala kay Yuga na ang makapangyarihang demonyo ang nagmungkahi na iwan si Cecilia, hindi si Makana. Iginiit ni Yuga na tinanggihan niya ang alok ng demonyo, ngunit si Makana raw ang humimok sa kanya na tanggapin yon at ginawa niya yon dahil sa galit. Ngunit ipinaliwanag ni Yoki na si Makana ay mas lalo pang nakaramdam ng matinding guilt dahil sa mabigat na desisyong iyon at ibinunyag pa niyang umiyak ito dahil sa konsensya na ikinagulat ni Yuga. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Yuga na maniwala. Kaya pinaalala ni Yoki na si Yuga pa rin ang gumawa ng huling desisyon na saan tanggapin ang mungkahi ni Makana. Sa wakas, natahimik si Yuga at tinanong siya ni Yoki kung sa tingin niya ay kasalanan pa rin ba ni Makana ang lahat. Hirap tanggapin ni Yuga ang katotohanan at unti-unting naramdaman na siya mismo ang may pananagutan sa pag-iwan sa kanilang kaibigan. Sinubukan ni Raven na aliwin si Yuga, ngunit pinaalala ni Yoki na siya ang pinuno ng party at siya ang dapat managot. Sa isip ni Yuki, isa lang duwag si Yuga dahil ipinapasa niya sa mga kasamahan niya ang sisi ng sarili niyang desisyon, kaya diretsahan niya itong sinabihang isa siyang kaawa-awang dahilan ng pagiging bayani. Dahil sa matitinding salita ni Yuki, napaiyak si Yuga at doon niya tuluyang naramdaman na sumobra na siya. Makalipas ang ilang sandali, kumalma si Yuga at humingi ng paumanhin sa pagkawala niya ng kontrol. Ipinaliwanag niya na si Makana ay kaibigan niya pa mula pagkabata, kaya palagi silang magkasama. Sa pagbabalik tanaw niya sa nakaraan, naalala niyang palaging masipag si Makana at walang sawang sumusuporta sa lahat ng ginagawa niya. Naalala rin niya kung paano siya nito palaging pinapagalitan tuwing nagkakamali siya. Ngayon, nang mapagtanto niyang ibinunton niya kay Makana ang lahat ng sisi sa nangyari kay Cecilia, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ang kanilang pagkakaibigan. Tinanong niya ang sarili kung paano niya mababawi ang nagawa niyang kasalanan. Iminungkahi ni Yoki na hayaan niyang pag-alitan siya ni Makana tulad ng dati dahil ang isang tao ay magagalit at magsasabi ng totoo lamang kung tunay siyang nagmamalasakit. Dahil dito, sinabi ni Yoki na maswerte pa rin si Yuga dahil may Makana siya sa tabi niya. Matapos marinig ang payo, nagkaroon muli ng pag-asa si Yuga at taos-pusong nagpasalamat kay Yoki. Habang naaaliw si Yoki sa pagiging parang bata ng bayani, palihim namang sinabi ni Raven na ganyan na talaga si Yuga noon pa man. Pagkatapos nito, umalis sila sa restoran at balak na sanang puntahan ni Yoki si Cecilia, ngunit pinigilan siya ni Yuga at hiniling na samahan siya sa bahay ni Makana bilang moral support. Hindi nagtagal, halos kalad ka rin si Yoki papunta sa bahay ni Makana, kung saan nagpasalamat si Yuga sa pagsama niya. Pagkatapos ay mag-isa itong pumasok sa loob habang naghihintay sa labas sina Yoki at Raven. Habang parehong hinihiling ng dalawa ang good luck para sa bayani, biglang pumasok si Yuga sa silid ni Makana habang ito ay nagpapalit ng damit. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng takot ni Makana na agad nagpaalam kina Yoki at Raven na muling nagkamali si Yuga sa isang sensitibong sitwasyon. Gayunpaman, hindi alintana ni Yuga ang hindi angkop na tagpo at hinawakan ng balikat ni Makana upang humingi ng tawad. Habang nananatiling tulala si Makana, inamin ni Yuga na may nagawa siyang malaking kasalanan sa kanya. Sinabi ni Makana na kasalukuyan pa nga siyang gumagawa ng masama ngunit hindi siya pinansin ni Yuga at nagpatuloy. Sa huli, inamin niyang mali ang ginawa niyang pagbanta ng sisi kay Makana sa pag-iwan kay Cecilia. Kaya natahimik si Makana. Taos-puso siyang hiningan ni Yuga ng tawad na ikinagulat at ikinailang ni Makana. Habang iniisip ni Makana kung bakit biglang nagbago ang asal ni Yuga, bigla naman itong hiniling na pag-alitan siya bilang parusa sa mga kasalanan niya. Dahil sa biglaang pagbabago ng tono, tuluyang nasira ang emosyon ni Makana at nagsimula siyang tumawa ng hysterical. Habang dahan-dahang umatras si Yuga, itinuro ni Makana kung gaano siya kabangis sa basta nalang pagsugod sa silid niya at paghingi ng sermon at inakusahan siyang isang masokista. Kinuha niya ang kanyang magic wand at sinimulang kidlatan si Yuga bilang parusa.
Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Yuga habang iniwan na siya ni Yoki sa kamay ni Makana. Sa pagtakbo ni Yoki pauwi, muli niyang nakasalubong ang matandang manghuhula. At buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa panghuhula. Pagkaalis niya, tahimik na tumingin ang manghuhula sa kanyang crystal ball at nagtaka kung anong mabuting gawa ang nagawa ni Yuki para biglang gumanda ang kanyang kapalaran. Habang nagpapatuloy si Yuki, nasalubong niya ang totoong may-ari ng panaderia na humingi ng paumanhin sa masamang serbisyo ng kapatid nito at binigyan siya ng isa pang supot ng cupcake ng libre. Pagkatapos nito, nakasalubong niya ang ilang misteryosong bodyguard na may kasamang isang butler at isang batang lalaki. Nagpasalamat ang butler kay Yoki sa pagtulong sa kanyang young master, kaya naalala ni Yoki ang pagbili niya ng kapalit na skewer para sa bata kanina. Habang nagugulat si Yuki, humingi ng paumanhin ng butler dahil hinayaan niyang makaperwisyo ang kanyang young master at bilang pasasalamat sa kabaitan ni Yuki ay inalok siya ng bagong supot ng mga skewer. Bitbit ang mga bagong pagkain, tuluyan nang nakarating si Yuki sa mansyon ni Cecilia. Doon, sinalubong siya ni Happiness na halatang masama ang timpla at tinanong kung bakit sobrang late niya. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Yuki bago dumiretso sa silid ni Cecilia at ibinigay ang mga dala niyang pagkain. Nagpasya si Cecilia na siya na mismo ang magtimpla ng tsaa gamit ang mga iyon na ikinagtaka ni Yuki kung bakit hindi siya kumuha ng katulong. Ipinagmalaki ni Cecilia na kaya niyang maghanda ng sarili niyang tsaa at pagkain. Habang nagchitsaa, ikinwento ni Yuki ang tungkol sa bagong pagkakaibigan ni na Happiness at Raven at ibinahagi rin na naging kaibigan na niya ang iba pang miyembro ng Heroes Party, umaasang magkakasundo muli silang lahat habang sinusubukang sumagot ni Cecilia. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Yuga. Humingi ng tawad sa mga pagkakamali niya noon at hiniling kay Cecilia na pag-alitan siya bilang parusa. Sumunod si Makana at agad pinatumba si Yuga dahil sa kahangalan nito, saka lamang nila napansin na bisita ni Cecilia si Yuki. Humingi ng paumanhin si Makana sa panggugulo at pumasok din si Raven, kaya kusang umalis si Yuki upang bigyan ng privacy ang mga bayani. Humingi si Makana ng tawad kay Cecilia sa pag-iwan sa kanya na ikinailang ni Cecilia, habang sina Raven at Yuga naman ay umamin na pare-pareho silang may pananagutan. Tiniyak ni Cecilia na matagal na niya silang napatawad at ipinaliwanag na hindi rin naging madali para sa kanila ang humarap sa Demon Lord nang wala ang kanyang hilang magic. Noong araw na natalo ni Yuga ang Demon Lord gamit ang Excalibur, agad tumakbo pabalik si Makana para hanapin si Cecilia at sa gitna ng koridor ay nasalubong niya ito na papunta rin sa kanila. Bago pa makapagsalita si Makana ay bumagsak siya sa mga bisig ni Cecilia dahil sa matinding pagod. Sa pagtatapos ng kwento, sinabi ni Cecilia na kahit matapos ang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nasa isip pa rin ni Makana ang kaibigan niya, kaya naniniwala siyang mahirap lamang ang desisyong ginawa ng Heroes Party para iligtas ang mundo at hindi niya sila sinisisi. Dahil dito, gamaan ang loob ni Makana at nagpasalamat siya sa kapatawaran, sumabay sina Raven at Yuga, at nagtawanan ng lahat matapos tuluyang maayos ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos nito, naglakad-lakad si Cecilia kasama si Yoki at tinanong kung siya ba ang nasa likod ng paghingi ng tawad ng mga bayani, na inamin ni Yoki at ipinaliwanag na gusto lang niyang muling magkasama-sama ang grupo dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit sila nagkawatak-watak. Nagpasalamat si Cecilia sa pagiging maalalahanin ni Yoki. At sa saya nitong mas mapalapit siya sa mga kaibigan at pamilya ni Cecilia, sinamantala niya ang pagkakataong ibigay ang regalo. Tinanggap ni Cecilia ang kahon at binuksan ito, kaya pinaalala ni Yuki na iyon ang balak niyang bilhin noong kanilang date. May pag-aalinlangan niyang tinanong kung tatanggapin ba niya ang regalo, at ngumiti si Cecilia at nangakong iingatan iyon magpakailanman. Dahil dito, lalong lumiwanag ang ngiti ni Yuki at paulit-ulit siyang nagpasalamat kay Cecilia sa kabaitan nito. Ilang araw ang lumipas, naglakbay sina Yoki at Sake kasama si Cecilia patungo sa isang nayong nasalanta ng sakuna, at habang magkakasama sila sa karwahe, naiirita si Yoki dahil sumama si Sake bilang third wheel sa halip na magkaroon siya ng oras na mag-isa kasama si Cecilia. Humingi ng paumanhin si Cecilia sa kanilang dalawa dahil isinama niya sila. Ngunit biglang umuga ang karwahe dahil sa lubak sa daan, dahilan upang masuka si Cecilia. Nabahala si Yoki para sa kanya at ipinaliwanag ni Cecilia na nahihilo siya dahil sa mahabang biyahe. Kaya nag-alok si Sake ng isang lihim na potion na ginawa gamit ang kanyang pixie techniques. Pagkatapos inumin ang potion, gamaan ang pakiramdam ni Cecilia at nagsimulang mayabang na ipagmalaki ni Sake ang sarili niyang pagiging kapaki-pakinabang kay Yoki. Habang pinapanood ni Cecilia ang kanilang pagtatalo, nakaramdam siya ng saya dahil may mabuting kasama siya sa misyon. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa nayong winasak at napinsala ng pag-atake ng mga bandido. Lumapit ang pinuno ng nayon at binati si Cecilia ngunit nagtanong kung sino ang kanyang mga kasama.
Ipinaliwanag ni Cecilia na sina Yuki at Sik ay kapwa mahuhusay na healer na nagboluntaryong tumulong, kaya pinagkatiwalaan sila ng matanda at dinala sa kanlungan ng nayon. Doon, nagtulungan ng tatlo sa pagpapagaling ng lahat ng sugatan. Habang nagtatrabaho, napansin ni Yuki ang ngiti ni Cecilia habang ginagamot ang isang residente at nakaramdam siya ng tuwa dahil ipinagmamalaki nito ang masipag na pagtulong. Iyon din ang damdamin ng pinuno ng nayon. Pinuri ni Yuki ang panlasa ng matanda ngunit agad niyang ibinalik ang usapan sa mga sugatan at nagtaka kung bakit walang namatay sa pag-atake. Ipinaliwanag ng pinuno na biglang umatras ang mga bandido dahil may isang misteryosong lalaki na biglang sumulpot at umatake sa kanila, na nagdulot ng takot at pag-atres. Nabahala si Yuki sa insidente ngunit napansin niyang napapagod na si Cecilia. Nilapitan niya ito at hinikayat na magpahinga ngunit tumanggi si Cecilia. Bigla siyang pinatulog ni Yuki gamit ang isang spell upang pilitin siyang magpahinga. Nang makatulog ang pari, nagtaka ang mga taga-nayon kung inatake ba siya ni Yuki, kaya agad niyang ipinaliwanag na tinulungan lamang niya itong makatulog bago dalhin sa isang hig-on. Makalipas ang ilang oras, nagising si Cecilia at napagtanto ang nangyari. Kaya tinitigan niya si Yuki na agad namang naunawaan na may problema siya. Humingi ng paumanhin si Yuki sa pagpapatulog sa kanya nang walang pahintulot at ipinaliwanag na ginawa niya iyon para sa kapakanan nito dahil kung nagpatuloy siya sa pagpapagaling ng walang lakas ay mapipinsala ang kanyang katawan. Nanahimik si Cecilia ngunit hiniling pa rin na huwag gumawa ng ganoong hakbang nang walang pahintulot. Nangako si Yuki na hindi na niya uulitin iyon at idinagdag na hindi na rin kailangan dahil natapos na niyang pagalingin ang lahat. Ngumiti si Cecilia at nagpasalamat sa tulong niya dahilan upang mamula si Yuki. Pumasok ang pinuno ng nayon upang kumustahin si Cecilia at nang makumpirmang maayos siya ay humiling ng tulong para sa isang batang babae na nagngangalang Til na nakatira sa labas ng nayon. Nagtaka si Yuki kung biktima rin ba ito ng mga bandido ngunit umiling ang pinuno at ipinaliwanag na may malubha itong karamdaman at palaging nakarete sa kama. Pumayag si Cecilia na silipin si Til kaya nagtungo silang lahat sa kanyang bahay. Doon ay nadatnan nila ang batang babae na payapang nagbabasa sa kama at nagulat sa biglaang pagdating ng mga bisita. Ipinaliwanag ni Cecilia na dumalaw lamang siya upang suriin ang kanyang kalagayan. Maya-maya ay inubos si Til dahil sa kanyang sakit kaya sinabi ni Yuki kay Sik na siya ang baalang tumingin sa kanya. Binigyan ni Sik si Til ng isa sa kanyang pixie medicine ngunit nag-alinlangan ng bata na inumin ito. Kaya tiniyak ni Yuki sa kanya na maaasahan si Sik kahit mukha lang itong sabog at doon lamang pumayag si Til na inumin ang gamot. Pagkatapos ng isang lagok ay gamaan agad ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat siya kay Sik sa tulong. Inisip ni Til na dumating ang kanyang mga misteryosong tagapagligtas dahil sinagot ng kanyang Diyos ang kanyang mga panalangin kaya nagtaka si Yuki kung sino ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Til na may estatwa ng lokal na Diyos na sinasamba ng mga taga-nayon at noong araw ng pag-atake ng mga bandido ay nag-alay siya ng pagkain sa estatwa. Pagkatapos nito ay nakatulog siya sa tabi nito kaya naniwala siyang pinrotektahan siya ng Diyos mula sa mga bandido. Sinabi ni Sik na maaaring dahil lamang iyon sa kanyang sakit ngunit nanindigan si Til sa kanyang paniniwala at ikinwento pa ang isang karanasan noong bata pa siya nang mapalibutan siya ng mga lobo. Ayon sa kanya ay nakita niyang nagliwanag ang estatwa ng demonyo at winasak ang mga lobong nakapaligid sa kanya. Habang naniniwala si Til na iyon ang kanyang Diyos, nabahala sina Yuki at Cecilia sa binanggit na madilim na kapangyarihan. Dinala ni Til ang lahat sa estatwa at nang makalapit sila ay napagtanto nilang isa itong nakakatakot na demonyo. Tumanggi si Til na hayaan silang lapastanganin ng kanyang Diyos ngunit muli siyang inubo dahil sa kanyang karamdaman kaya tinulungan siya ni Cecilia pauwi habang patuloy na inoobserbahan ni Yuki ang estatwa. Itinuro niya na ang estatwa ay isang gargoyle mula sa kanyang pinanggalingan at biglang nabuhay ang demonyo na tila pinatutunayan ang kanyang sinabi. Agad umiwas si Yuki sa pag-atake at binalaan si Sik habang sinipa naman ni Sik ang gargoyle mula sa itaas at pinabagsak ito sa isang galaw. Inutusan ni Yuki ang gargoyle na magsalita ngunit tumanggi ito at sinabing handa na itong mamatay kaya naghanda si Sik na tapusin ito ngunit pinigilan siya ni Yuki. Nakahinga ng maluwag ang gargoyle nang mapagtantong hindi na nanganganib ang kanyang buhay at ipinaliwanag ni Yuki na ito ang unang umatake kaya humingi ng paumanhin ang gargoyle. Tinanggap ni Yuki ang paumanhin ngunit nagtanong kung bakit naroon ang demonyo sa isang liblib na nayon. Ipinaliwanag ng gargoyle na nilikha ito upang magbantay ng isang dambana ngunit sinalakay iyon ng mga bandido at ninakaw ang mga laman nito. Habang bitbit ang estatwa ay inatake ng mga bandido ang nayon kaya nagalit ang gargoyle at tinalo ang lahat ng umatake. Nang makita ng mga taga-nayon na tinalo ng kakaibang demonyo ang kanilang mga kalaban ay tinanggap nila ito at ginawa bilang lokal na Diyos.
Unti-unting nakalimutan ng mga tao ang gargoyle ngunit patuloy na dinadalaw ni Till ang estatwa upang linisin ito lalo na nang muling bumalik ang mga bandido kaya bilang pasasalamat ay pinrotektahan siya ng gargoyle. Napagtanto ni Yoki na wala itong masamang hangarin sa mga taga-nayon at tiniyak naman ng gargoyle na namumuhay lamang ito ng tahimik. Humingi ng paumanhin si Yoki sa pag-abala rito at saka kinausap ng pribado si Sik. Kinagabihan ay naglakad pauwi sina Yoki at Cecilia at natawa si Cecilia dahil maagang nakatulog si Sik. Ngunit sa katotohanan ay sinadya ni Yoki na pauwiin ng Pixie upang magkaroon sila ng oras na magkasama. Napansin ni Cecilia na malalim ang iniisip ni Yoki kaya tinanong niya kung may iniintindi ba siya. Mabilis na itinago ni Yoki ang tunay niyang iniisip at sinabing iniisip lang niya ang gargoyle. Nag-alinlangan si Cecilia kung dapat bang pagkatiwalaan ng isang demonyo na malapit sa mga taga-nayon, ngunit tiniyak ni Yoki na mapayapa ang personalidad ng gargoyle. Matapos marinig iyon ay naisip ni Cecilia na wala na silang dapat ipag-alala at tumango si Yoki bilang pagsang-ayon. Gayunman ay napagtanto niyang wala na siyang ibang mapag-usapan kaya palihim niyang sinulyapan si Cecilia at pansamantalang nakalimutan ang kanyang mga alalahanin. Bigla itong natisod sa ugat ng puno kaya agad siyang sinalo ni Yoki. Habang nasa kanyang mga bisig si Cecilia ay pareho nilang napagtanto kung gaano sila kalapit sa isa't isa kaya nagkahiyaan sila at mabilis na umiwas ng tingin. Magalang na pinaalalahanan ni Yoki si Cecilia na mag-ingat sa paglalakad at nagpatuloy sila patungo sa nayon. Pagdating doon ay tumunog ang alarma dahil sa panibagong pag-atake ng mga bandido. Habang sinisimulan ng mga bandido ang pagsalakay ay lumitaw sina Yoki at ang iba pa upang harapin sila. Minamaliit ng mga bandido ang mga bata sa simula ngunit nang pabagsakin ni Sik ang ilan sa kanila nang walang kahirap-hirap ay napilitan silang seryosohin ang laban. Nagulat maging si Cecilia sa lakas ni Sik kaya ipinaalala ni Yoki na siya ang kanyang ipinagmamalaking lingkod. Naghanda siyang sumabak at pinabagsak din ang iba pang mga bandido. Biglang may bandido na nagtangkang umatake kay Cecilia ngunit agad itong namataan ni Yoki at napatumba. Napansin ng mga bata ang usok na nagmumula sa direksyon ng estatwa ng gargoyle kaya ipinadala ni Yoki si Sik upang silipin ito bago niya hinarap ang natitirang mga bandido. Nang makitang ipinadala nila si Sik ay inakala ng mga bandido na hindi kakayanin ng dalawang bata ang lahat ngunit humakbang si Yoki at winasak sila gamit ang isang malakas na tornado spell. Matapos talunin ng lahat ng bandido ay napansin ni Yoki na hindi pa rin bumabalik si Sik kaya nagtungo siya kasama si Cecilia sa estatwa ng gargoyle upang alamin ang nangyari. Doon ay nakita nilang inaalo ni Till ang sugatang gargoyle habang may isang kakaibang lalaki na hawak si Sik sa kwelyo. Nang makita si Yoki ay ibinato ng lalaki si Sik na parang sako ng patatas. Habang mayabang siyang nangasar ay nagtataka si Yoki kung sino ang estrangherong iyon at ipinaliwanag ni Cecilia na siya si Miller, isang bayani mula sa ibang imperyo. Nagulat si Yoki na may iba pang bayani at habang pilit bumabangon si Sik ay pinapahinga siya ni Cecilia at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sik na nadatnan niya si Miller na sinusubukang saksakin ang gargoyle at kahit pinrotektahan niya ang gargoyle at si Till ay siya ang pinuntirya ng mga atake ni Miller. Sa kasalukuyan ay tinutuya ni Miller si Sik dahil sa pagtatanggol nito sa isang gargoyle at naglakad patungo sa nakahandusay na demonyo ngunit hinarang siya ni Yoki. Inisip ni Miller na normal lang puksain ng isang ligaw na demonyo ngunit pinaalala ni Yoki na pinrotektahan lamang nito ang isang inosenteng bata. Tumanggi pa rin si Miller at sa halip ay umatake sa kanila. Pinaputukan siya ni Yoki ng magic bolt ngunit hinarang iyon ng espada ni Miller kaya nagulat si Yoki at ipinaliwanag ni Cecilia na gumagamit ito ng magic eater sword na perpektong panlaban sa kanyang mga atake. Ngumisi si Miller at pinutol ang isa sa mga braso ng gargoyle kaya binalaan siya ni Cecilia na tumigil sa pagprovoke ng karatig bansa. Gayunman ay tumanggi si Miller at sinabing nais niyang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa upang masiyahan siyang pumatay ng mga sundalong kalaban. Napagtanto ni Cecilia na isa talagang halimaw si Miller at naghanda si Yoki na talunin siya. Muling naglabas si Yoki ng isang magic attack ngunit madali itong hinarang ni Miller. Gayunpaman ay patuloy na binomba ni Yoki ng mga mahika ang bayani, ngunit binabalewala lamang ni Miller ang lahat habang papalapit siya, dahilan upang mag-alala ang lahat na mauubusan si Yoki ng mahika. Nagpakawala si Yoki ng isang napakalakas na Blazing Plasma spell ngunit sinipsip pa rin ito ng espada ni Miller. Nang makita ito ay nawalan ng pag-asa ang iba, ngunit nagpatuloy pa rin si Yoki sa pag-atake. Tumawa si Miller habang hinaharang ang mga atake, iniisip na malapit nang maubos ang mana ni Yoki. Bigla namang nagkaroon ng bitak ang kanyang espada kaya itinuro ni Yoki na naabot na ng magic weapon ng limitasyon nito. Di nagtagal ay tuluyang nagkadurog-durog ang espada ni Miller. Iniwan siyang walang alas. Sinuntok siya ni Yoki at pinatumba sa isang suntok lamang habang nagyayabang sa kanyang panalo.
Ngunit palihim na nagpakawala si Miller ng isang mabilis na projectile patungo sa gargoyle. Nahuli si Yoki sa hindi paghahanda kaya wala siyang nagawa upang ipagtanggol ang demonyo. Biglang tumalon si Till at sinalo ang atake para sa gargoyle. Masayang natulungan ng kanyang tagapagtanggol, agad na tinakbuhan ni Cecilia si Till upang gamutin siya. Habang tinutuya ni Miller si Yoki dahil sa pagbaba ng kanyang pagbabantay, humarap si Yoki upang parusahan siya ngunit nagpaputok si Miller ng palaso mula sa kanyang pana na naghiwa-hiwalay at naging isang malawakang atake patungo sa kanyang mga kaibigan. Habang hinaharang ni Yoki ang malaking atake ay sinamantala ni Miller ang pagkakataon upang makatakas. Sa pagkakita sa lahat ng kanyang kaibigang nasugatan ay nagalit si Yoki sa sarili dahil sa pagiging mayabang at pagpapatakas sa kalaban. Sa kanyang galit ay nawalan siya ng kontrol at nagbago ang kanyang katawan sa tunay niyang demonyong anyo. Nang humarap muli si Yoki ay nag-alala si Cecilia para sa kanya. Lumipad si Yoki patungo sa kagubatan kung saan nakita niya si Miller na natitisod. Naramdaman ni Miller ang kanyang presensya at humarap upang umatake ngunit biglang lumitaw si Yoki sa likuran niya at pinabagsak siya. Ipinahayag ni Yoki na ang masasamang krimen ni Miller ang nagtakda ng kanyang kapalaran bago niya ito pinakawalan at pinatalsik sa mga puno ng kagubatan. Habang nagugulat si Miller sa lakas ni Yoki ay wala siyang oras upang tumugon dahil muling lumitaw ang demonyo sa likuran niya. Sa pagkakataong ito ay sinuntok siya ni Yoki sa sikmura at lumipad paitaas kasama siya. Nagtaka si Miller kung ano ang mangyayari at naramdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak ni Yoki sa kanyang leeg. Sa halip na matakot ay humanga pa si Miller sa pagnanais ni Yoki na pumatay dahil pareho raw sila. Ngunit pinaalala ng kanyang mga salita ang mukha ni Cecilia kay Yoki at napagtanto niyang ayaw niyang maging walang isip na mamamatay tao tulad ni Miller. Nang mabawi ang kanyang sarili ay binitiwan niya si Miller sa isang lawa at itinuring siyang hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Pagkatapos ay bumalik siya sa nayon sa anyong tao kung saan naghihintay si Cecilia. Napansin ni Cecilia ang pagdurugo sa ulo ni Yoki at agad niya itong ginamog at nang makita niyang ligtas siya ay napaiyak siya sa ginhawa. Kinabukasan ay iniisip ng mga bata kung paano mapagagaling ang mga naputol na bahagi ng gargoyle. Iminungkahi ni Till na dalhin siya sa Minerva ngunit itinuro ni Cecilia na hindi pinapayagan ng mga demonyo roon. Ngumiti si Yoki at ibinunyag na ginawa niyang estatwang lupa ang gargoyle upang mailusot ito sa seguridad. Kalaunan ay bumalik sila sa bahay ni Cecilia kung saan sinimulan ni Till ang kanyang buhay bilang katulong. Sa kasamaang palad ay tumanggi si Celia na ilagay ang kakaibang estatwang gargoyle sa kanyang bahay na tuluyang nagdurog sa puso ng batang babae. Iyon ang episode 5. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video sa